Mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas. Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao man at sa iba pang bahagi ng mundo. Maraming naaga sa inyo namin nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At dyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga listeners sa 1062 DXKI, Your Friendly Voice sa Coronadal City. Gayon din sa 1197 DXFE Davao na malaging nakikinig sa atin ting Sabado na umaga at sa mga naririto rin sa Metro Manila na walang sawang nakatutok tuwing Sabado ng umaga. Happy listening po sa inyong lahat. Kami ang inyong kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzales. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang programa ninyong Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at tayo na pakikinggan at napapanood po sa atin po mga Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at syempre naman sa ating channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan po ng GCTV. Tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na si Absidy Ferrer, ang ating prod-tech si Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, RTV na sina Aileen Valdez, Wenmark Balatun, Angelica Kalayag, at si Raymond Paner at mga kasama natin dyan sa Bukawe Transmitter site. At sa punto pong ito ay nais naman natin pasalamatan ng ating mga kaagapay na patuloy po natin nakakapartner sa ministry po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong pong suporta ay 75 years na po natin na ibabahagi ang mabuti at na makapangyarihang balita ng ating Panginoong Hesukristo. Mahalaga po sa broadcast ang transmitter at ang ating pong transmitter ay tumatakbo po sa loob na po ng 25 years. Sa ngayon ay kinakailangan na po itong palitan para mas marami pa tayo maabot at makapakinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kaagapay, samahan niyo po kami at suportahan po natin ang transmitter project ng inyong pong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ipaalam lamang po ang inyong donasyon ay para po sa ating transmitter project ng 702 DZAS sa pamamagitan po ng pagpapadala ng inyong pong mensahe sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio o mag-text o tumawag po kayo sa cellphone number na 0916-296-6620. Ito po ay 0916-296-6620. Ilagay lang ho ang inyong message, transmitting signal, transforming lives. Okay. So bago tayo magpatuloy sa atin pong napakadami at napakagandang mga diskusyon, ay pagkaing pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 21 verse 3. Ang sabi po, higit na kalugod-lugod kay Yahweh kaysa maghandog ang mga gawang makatuwiran at makatarungan. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong mga komento, lalo na kung meron kayong legal na katanungan, maaari niyo po ipadala yan sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share. Tayo po ay magpapause sandali at sa ating pagbabalik ay
tutungo na tayo sa ating unang segment na punto per punto at tayo ay pangungunahan ng ating batikang partner na si Attorney Jeremiah sa pagtatalakay ng isang napakahalagang batas na ayaw ninyong mamiss yan. Ayan. Kaya kami po magbabalik pagkatapos ng ilang sandali lamang. Tabas ng Batas! Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhin isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. This is Paul Pascua. Inaanyayahan kita, kaibigan, para sa Perfect Peace. Tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 11:30 ng gabi. Kasama mo ako, Paul Pascua. Dito sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Alright, so tayo po'y nagbabalik na muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzales at tayo ay nasa unang segment na, ang punto per punto segment. At dito pag-uusapan natin ang isang napakahalagang batas at napapanahon talaga dahil sa eto na naman ang ating pagkakataon upang tayo ay mag-exercise ng ating right of suffrage na tinatawag dahil tayo ay bobotong muli. Kaya ano ba itong batas na ito, attorney? At magandang pag-usapan na natin ito ngayon. Actually, ang pag-uusapan natin ay ang right to suffrage and election-related offenses. Ayun. Yan, no? So, magandang paalala yan. Yan, kasi alam natin na malapit na sa isang araw ay tinatawag na barangay at SK elections. Yes. At mahalaga na malaman natin kung ano ba ang ating karapatan, itinatawag na right to suffrage, at ano po ang mga bawal. Yung iba kasi alam naman na bawal kailangan ipaalala lang. Yes. Kasi alam mo, attorney, di ba, hindi naman siya basta bawal lang. Meron kasing karampatang parusa Kaya di ba, kailangan aware tayo riyan. Oo. Okay, so ano ba tong right of suffrage na to? Kasi pag narinig natin suffrage sa ordinaryong tao, isipin nila suffering, di ba? Oo. Parang bakit parang karapatan na mahirapan, di ba? Pero hindi po. Ang suffrage, ito po ay nakalagay sa Article 5 ng ating Constitution na kung saan sinasabi sa Section 1 ng Article 5 po ng 1987 Constitution, suffrage may be exercised by all citizens of the Philippines not otherwise disqualified by law, who are at least 18 years of age and who shall have resided in the Philippines for at least 1 year and in the place wherein they propose to vote for at least 6 months immediately preceding the election. Ibig sabihin po na to, ang right of suffrage ay ang karapatan na ikaw makilahok sa paghalal
ng inyo pong mga representante de gobyerno. Ibig sabihin, ito'y karapatan para bumoto sa eleksyon. Yes. Ayan, Dahil ano nga po? raw sovereignty resides in the people. Pinagkatiwala That's ng right. Diyos sa atin yung karapatan na pumili ng ating mga manunungkulan. Tama. So, tayo po ay binibigyan. So, sino ho ang merong binigyan ng karapatan? Ayon ho sa konstitusyon, no? Yung mga tinatawag po lahat ho ng Filipino citizens. Ayun po, ikaw, whether ikaw ay natural born citizen, ikaw ay naturalized citizen, o ikaw ay foundling na kinukonsider na natural born na rin, no? Doon ayon sa Yes. kaso ni Senator Grace po, no? Ang foundlings ay natural born daw. So, kayo po ay merong karapatang bumoto. Hindi lang basta ikaw ay residente, ikaw ay citizen ng Pilipinas. At ikaw ay dapat sa hustong edad na, hustong gulang na 18 years old. At ikaw ay may residency requirement pala, attorney. No? Kailangan you should have resided in the Philippines for at least 1 year sa Pilipinas at least 6 months naman doon sa lugar na iyong pagbobotohan, sa barangay na iyong pagbobotohan. Yes. Ha? So, ibig sabihin na kung ikaw ay residente ng Pilipinas, ay 1 year at least. Pero kung ikaw ay gusto bumoto doon sa barangay, dapat ikaw ay 6 months ng residente ng Pilipinas, nung barangay na yan. Barangay, yes. Kaya no literacy, property, or other substantive requirement shall be imposed on the exercise of suffrage. Ibig sabihin, kahit anong antas ng tinapos mo sa pag-aaral, grade 1, grade 2, grade 3, senior high, college, ay pare-pareho po ang bilang ng ating boto. Tama. Ano po? At hindi kinakailangan na ikaw ay mayaman o kinakailangan ikaw ay mahirap dahil pantay-pantay nga po kapag dating sa boto. Sabi nga nila, attorney, na ang election daw is the great equalizer of society dahil dito sa panahon na yan ay walang mahirap, walang mayaman. Lahat po tayo pare-pareho ang bilang ng ating pong boto. Kaya wag ho natin itong ibibenta. Tama. Kaya papunta na tayo dyan. Oo, sa mga prohibited acts. O kasi isang boto bawat isa, no? At yun ang bibilangin. Kaya interesado nating malaman. Ano ba mga parang do's and don'ts? Okay, so doon muna tayo sa mga kumakampanya, no? Dalian natin. Iba-iba kasi merong mga illegal acts doon sa kumakampanya, mayroon namang illegal prohibited acts doon sa eve ng eleksyon. Ibig sabihin, bago mag-eleksyon, nagkagapangan yan, no? Minsan. At yung election day itself, okay? Yes. So doon sa campaigning ay pinagbabawal ang removing, destroying, obliterating, defacing, tampering, or preventing distribution of lawful election propaganda. Yan, So, making any donation or gift in cash or in kind ng mga kumakampanya. Kaya pala, bawal pala yun. Ayon ito sa Section 104 ng Omnibus Election Code. Kaya tayo rin ay hindi dapat naman nang hihingi. Solicit tayo ng solicit. Ayun. Ayan, dun sa mga kandidato. At huwag sasama ang loob kung hindi na pagbigyan kasi nga bawal yun. Oo. Bawal. Tsaka ang binibigay sa inyo, saan kaya babawiin yun? Diba? So, wag rin ho, no? Kaya, use of armored land, water, at aircraft, at appointing or using special policemen, special confidential agents, or the like, at construction or maintenance of provincial, city, municipal, or barangay-funded roads and bridges during election period. Ayan. During sa pangangampanya na biglang pinagawa ang kalsada ninyo dahil eleksyon at kampanya ay bawal po pala. Ngayon, doon naman sa eve of election. Ibig sabihin, ito po ay yung gabi ng pagpasok ng eleksyon. Bukas na yan. Ayan, bukas yan. No? Ano po sabi dito sa Section 3 sa mga nangangampanya? Bawal po ang selling, furnishing, offering, buying, serving, or taking intoxicating liquor. Ayan, sa Section 261, yung naglalasing, nag-iinom
Nako, wag na ho, kahit hindi ho eleksyon, wag niyo na pong gawin Oo. kasi wala naman kayong mapala ng mabuti, Nakakasama sa kalusugan. kalusugan, no? Sabi nga nila, para malimutan daw ang problema, nalasing na't lahat, nandun pa rin ang problema. Nadagdagan So, pa nga. dagdagan pa. Okay, so ano pa? Giving, accepting free transportation, food, drinks, and things of value. Bawal din pala yung pagbibigay, pagtanggap ng libreng sakay, libreng pagkain, inumin, at iba pang mga bagay na mahalaga, no? On the eve ng election. Kasi it would be taken as ginawa mo to para sa maimpluwensyahan ang pagboto nila, no? At tandaan natin, ang mga binanggit natin ay pinagbabawal hanggang sa araw ng eleksyon. Hindi lamang sabihin, okay lang, di ako tanggap ng libreng sakay, libreng kain sa eve. Sa election day na lang, mas bawal po yun. Okay? So, yan po. On the election day naman, ayan. Ito na yung sa Lunes. Oo. Okay? So, kapag ikaw ay nagka-cast ng vote, ang casting ng vote ay nagsisimula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. Unang bawal na bawal ay yung tinatawag na vote buying at vote selling. Yan. Nako. Ano nga yun ulit, attorney? Vote buying at vote selling. Uy, kasama na selling, ha? Oo. Yes. Ang ibig sabihin po na to, kahit sinong tao na nagbibigay, nag-aalok o nagpa-promise, nangangako ng pera o kahit ng anong mga bagay na mahalaga, o kaya nagbibigay o nangangako ng kahit anong opisina, employment, prangkisa, at ano pang mga grant ng private or public, o gumagawa ng anumang mga pag-alok o offer to make an expenditure directly or indirectly, ay pinagbabawal ng mariin dahil ito ay maaaring ma-interpret na vote buying o vote selling. So kahit sinong tao or association, corporation o grupo or community na nagsusolicit o tumatanggap directly or indirectly ng kahit anong mga bigay, expenditure para sa mga konsiderasyon na to ay bawal. Ano pa ho? Yung conspiracy to bribe voters. Kung saan merong isa o dalawa o mahigit pang tao, whether kandidato o hindi, na nagkakasundo at nagsasabwatan para makagawa ng anumang pag-vote buying ay maaring mapanagot sa eleksyon. At ito nakakatuwa, ang may mga gumagawa nito. Wagering upon results of election. Pinagpupustahan sino man nanalo, no? Okay. Kahit sino, any person who bets or wagers upon the outcome of or any contingency connected with election ay pinagbabawal. O, pustahan tayo, si mayor ganito ang mananalo, marire-elect yan. Pustahan tayo, si chairman, matatalo yan, si ganito mananalo. O, so, bawal po at hindi ho yan. At kahit hindi ho election ay wag na ho tayong magpusta-pusta na ganyan. Okay? So, bawal na bawal po yan. And of course, yung meron din hong tinatawag na opening of booths or stalls for sale of wares, merchandise, or refreshments within 30 meters radius from the polling place. Ayan, okay? Kasi marami yung lumayo-layo naman ng konti ang tinatawag, ano? At yung siyempre nasabi natin, yung giving, accepting of transportation, food, drinks, and other value, at yung holding of fairs, cockfights, boxing, horse races, at iba pang mga sports ay pinagbabawal po sa araw ng eleksyon. Okay, so yan po ang tandaan po natin, no? Ang atin pong pagboto ay sagrado. Tandaan po natin that our votes are sacred. When we say sacred, ito po ay gawin natin ng ayon po sa konsensya na ibinigay sa atin ng Diyos. Panalangin ho natin mabuti. Sino ho ang karapat-dapat? Ano po ang kanilang track record? Ano po ang kanilang plano? Ano po ang kanilang abilidad? Sino po ang mga taong nakapaligid sa kanila? At
sino po ang nakikita ninyo na magtataguyod at magpapatuloy ng katuwiran sa pamamalakad sa ating bayan, sa inyong barangay, at syempre dun sa mga kabataan din, SK, no? Yes. Diba, batang-bata pa natututo ng mamulitika, maging mabuting pag-asa kayo ng bayan para baguhin ang mga maling sistemang nakagisnan na. So yan po, no, ang ating right to suffrage at ang mga election-related prohibited acts. Kaya kailangan tandaan natin yan, ha? Kasi minsan dahil hindi po porke nakagawian o parang naging, di ba, sabi nila, naging habit na, no, ting eleksyon, hindi ho ibig sabihin nabaliwala ang batas. So, at malinaw ang sinasabi at ating nabigyan ng pagkakataong pag-usapan. Kaya po pakitake note po yan. Lumagay po tayo doon sa pagsunod sa batas, at wag tayong magpadalos-dalos doon sa, diba, parang minsan may enticement yung benefits na ibinibigay dahil syempre merong mga monetary consideration, pero alalahanin po natin, ginagawa po natin itong paghalal ng mga tamang tao sa mga posisyon na yan para rin po sa ating kinabukasan, para sa ating mga anak, para sa kapakanan ng lipunan. Kaya wag po nating hayaan na tayo ay maimpluwensyahan, kung hindi panalangin natin at talagang suriing mabuti ang mga kandidato na ating pong pagkakatiwalaan ng ating mga boto. Kaya maganda at napapanahong paalala ito sa atin, attorney. Tama, kaya tandaan din ho natin, katulad ng sinabi po ni partner ni Attorney Chona, ay ang atin pong pagboto ay akuin po natin ito na isa pong panawagan natin bilang mga Kristiyano at tinawag ng Diyos sa ating bayan. Meron ho tayong responsibilidad. Wag ho natin sabihin na, ay nako, bahala na nga sila kung sino iboto nila, basta kami ay papunta naman kami ng langit. Ay wag ho ganyan, dahil meron ho tayong panawagan na itaguyod ang kaluwalhatian ng Panginoon sa abot ho ng ating magagawa. So, pag-aralan po natin, paghandaan ho natin, panalangin ho natin mabuti para ho ang mga taong karapat-dapat ang siya pong umupo sa ating basic unit po ng ating political unit, no, ang ating barangayan. At dahil ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin itong karapatan na ito, naging malaya tayo sa pagpili ng ating mga ihahalal, maging naman po tayo, di ba? Maging tapat tayo sa Panginoon sa ating pagtupad ng ating karapatan na nanggaling po sa Panginoon. Tsaka, attorney, tandaan natin na sa panandaliang kagalakan, sa pera matatanggap, 3 taon, 5 taon naman na magtitiis kung mali ang siyang maiboboto. So, ano po natin, let's do it really with God's guidance and with utmost integrity. Okay? So, kaya, napakaganda ng ating pinag-usapan. Tandaan po natin, let's go out and vote. Exercise our right and responsibility and obligation to suffrage. Okay? Kaya sa atin naman hong pagbabalik, abangan na naman po natin ang isa pang napapanahon na panukalang batas na ating pag-uusapan at pangungunahan po ng ating pinakamamahal na Attorney Chona Gonzales. Kaya wag po kayong aalis. Babalik po tayo dito lamang sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Handog sa inyo ng FEBC Philippines ang Portable Missionary Radio. Ang PM Radio ay naka-pre-tune sa 702 DZAS. Mapapakinggan mo ito saan man naaabot ng ating signal mula sa syudad hanggang sa kabundukan. Pero paano ba makakakuha ng Portable Missionary Radio? Step 1. Mag-donate ng at least 500 pesos sa alinmang official bank account ng FEBC Philippines sa BDO, BPI o Metro Bank. Step 2. Isend ang screenshot ng iyong deposit slip sa Facebook Messenger ng FEBC CCRD. Step 3. Hintayin ang screenshot ng iyong official receipt. Ipapakita ninyo ito sa partner bookstore para makuha ang iyong PM Radio. Mayroon po tayong 16 partner bookstores sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal kung saan ninyo pwedeng i-claim ang inyong PM Radio.
Para sa kumpletong detalye, bisitahin ang ating Facebook page, FEBC Radio. At kung may katanungan, mag-text o tumawag sa numerong 0947-333-5605. Nagpapatuloy sa ika-75 taong pagsasahimpapawid ng mabuting balita ni Kristo. Ito ang Far East Broadcasting Company. Sumasa inyo sa 1143 DZMR Santiago City, Care 104.3 The Way FM Legazpi City, 702 DZAS Mega Manila, 98.7 DZFE Metro Manila, 106.3 DZRK Quezon, Palawan, 1233 DYVS Bacolod City, Up 987 DYFR Cebu City, 97.5 DYFE Tacloban City, 1116 DXAS Zamboanga City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 106.9 DXGR Cotabato City, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, at online sa Pinoy Connection at Now XD. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Alright, so tayo po'y nagbabalik muli dito sa ating pong programang Tabas ng Batas. At tayo ay dadako na sa ating napakagandang pag-uusapan panukalang batas. Yes. Attorney, ano bang ating pag-uusapan ngayon? Oo, ito naman ay panukalang batas, Senate Bill 2404, an act promoting entrepreneurship by establishing a sustainable financing program for micro-enterprises through the Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso Program. Kasi marami tayong mga sari-sari store owners, hindi ba? Meron tayong mga startups na mga businesses. So patuloy na paghihikayat sa kanila na sila ay magpatuloy sa kanilang pagnenegosyo. Sabihin natin, nagsimula ng maliit, pero saan ba, di ba? Saan ba naman nagsimula din yung malalaki ngayon, di ba? Sa maliliit din muna yan. Kung kaya't naririto ang pagbibigay ayuda ng ating mga mambabatas sa pamamagitan ng isang panukalang batas para naman magkaroon sila ng financing, no? Kasi nga, ang isang problema, di ba, attorney, kapag ka nagnenegosyo ka, syempre, kapital, at hindi mo naman kaagad raise yung pondo na kailangan mo para makapagsimula ka. Pero gusto mo na talaga magsimula ng negosyo para naman nga, hindi ba meron ka maipangtusto sa pangailangan ng pamilya. Kaya may ayuda rin. At ang sabi sa explanatory note, of the 1,080,810 business enterprises operating in the country in 2021. So malamang ngayon, mas marami na yun, 99.58%, ako ang taas, are micro, small, and medium enterprises. So, can just imagine, kung mga kababayan natin, imbis na lahat ay naghahanap ng employment, kasi nga, hindi rin lahat nga ay mayroon, at bagamat gumagawa talaga ng lahat, ang ating pamahalaan para yung gap ng unemployment, underemployment, at yung pangangailangan ng mga industriya, lumiit ng lumiit. Kaya dito naman, ang nais ay itong mga SMEs na nag-generate ng 5.46 million jobs. Ay itong micro-enterprises nagko-contribute ng 32.46% of the country's total employment. So, makakadagdag ka na doon sa livelihood ng mga kababayan natin na maaring hindi sila makahanap ng employment, pero sila ngayon ang nagbubuo at nag-uumpisa ng mga negosyo, sila mismo makapag-provide na employment sa iba. Yan.
Maganda siyang maganda siyang talagang paigtingin pa, no, dahil two-way eh. Ikaw ay kikita bilang isang entrepreneur at ikaw ay makapagbibigay ng employment sa iba nating Trabaho. kababayan o trabaho. So even with its vast potential to contribute to generating jobs and reducing poverty, the sector still faces a myriad of issues, including low productivity, slow growth, and precarious stability. Kasi nga alam naman natin na may mga industriya o may mga businesses na kailangan talaga ng malaki-laking kapital, no? Kung kaya't ang sabi din daw ng World Bank, access to finance is a key constraint to the sector's growth. So doon tayo nagkukulang, ano? Being the second most cited obstacle to grow small businesses in emerging markets and developing countries. Now, to assist micro-enterprises by providing an alternative and accessible source of financing, the DTI, through its financing arm. So may financing arm ang DTI, ang tawag, Small Business Corporation. Familiar ka dito, attorney, di ba? Oo. Launch the Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso or P3 program. Ito ay in 2017 pa, ha? So gusto lamang itong paigtingin at gawing institutionalize, ano? The program provides accessible and cheap loans. Ayan. With minimal requirements to micro-enterprises to boost the sector and stabilize informal lending, known to many as 5-6 lending. Ito yung gusto rin kasi na i-address ng ating pamahalaan. Kasi medyo, yun nga, sabihin ng mga kababayan natin, wala ho kami ibang mautangan, wala ho kami ibang mahiraman ng perang pampuhunan, na wala nang mga requirements na napakarami na pinapasubmit. At bagamat ito po ay sabihin natin mataas ang interest noong aming inuutang, konti-konti naman ang bayad namin everyday. Pero alam mo, pag kinompute mo yan, hindi ba, attorney, ang laki talaga naman ng interest, na kanilang binabayaran. Kaya dito daw, 2021, it is available through 467 partner microfinance institutions and has already reached more than 220,000 borrowers. So ito yung programa ng DTI na minimal na ang requirements. So at mababad ang interest kapag umutang po tayo riyan, So ang sabi rito, 8.7 billion of the total of loans disbursed. So malaki-laki na rin at marami na ang naka-avail nitong programang ito. Under the 2023 General Appropriations Act, the program has a budget of 750 million. So hindi natin alam ngayon, baka mas dumami pa ito, kasi dinideliberate pa ang budget sa Kongreso. Now, to ensure the availability and accessibility, importante yan. Sabihin natin, nga, attorneys, ang ganda niyan, merong pautang para sa amin, minimum requirements lang, mababa ang interest. Pero paano namin ma-access? Di ba? Yes. Kaya sabi rito, to ensure daw, siguruhin na available yan, yung pampuhunan na yan, at accessible yan, yung microfinancing na yan, to millions of micro-entrepreneurs such as market vendors. Ayan, marami tayong taga-subaybay na maaring may pwesto sa palengke, nagtitinda riyan, sari-sari store owners, stall owners, maaring sa mall or sa mga palengke pa rin natin. Sabi, in order to help them sustain and grow their businesses, this measure seeks to institutionalize the P3 program. Kumbaga, hindi ito pag nagbago na ng administrasyon, wala na tong programang ito. Kung hindi, magpapatuloy raw po ito. Magpalit-palit man ng administrasyon, ay naririyan pa rin yung P3 program na yan. So by assisting the largest sector of MSMEs and helping them graduate to bigger enterprises. So, attorney, maganda naman, Kumbaga, hindi lang, nagsimula ka ng maliit, pero dahil may suporta, sa P3 program ng DTI, meron kang posibilidad na lumaki.
lumaki ang business mo. This bill will contribute to strengthening and facilitating the growth and development of sector towards the creation of more jobs and income and elimination of poverty in the country. So, ano ang iyong take dito, attorney? Maganda po yan kasi kailangan po talaga, sabi nila, kailangan talaga natin ng kapital sa mga tao at sa mga meron ng magagandang mga vision. Ako naniniwala na, attorney, na bukod sa kapital, ang kinakailangan talaga natin ay pangitain. Sabi nga, ang taong mahirap hindi yung walang pera, pero yung walang pangarap at pangitain. Yes. So, pero everything starts there, no? Pero, that having been said, ang laking bagay na meron katulad ng DTI, yan nga, yung Small Business Corporation, ay sila ay nag-i-extend ng panimulang pampuhunan sa mga tao, sa mga SMEs, MSMEs. Micro, small, and medium. Okay. Ang MSMEs po ay 99% more ng lahat ng atin pong mga businesses sa buong Pilipinas. Ganun ho karami. Pero kaya dapat talaga suportahan no? Kaya tayo kasi sa Pilipinas ay ang tradisyon na natutunan daw dito, sasabihin sa atin ng mga magulang, ay mag-aral mabuti para pagdating ng panahon makakuha ka ng magandang trabaho, magandang empleyo. Ngayon natututunan na natin mag-aral at magsumikap at matuto para makapagtayo ka ng sarili mong negosyo. Tama, diba? Kaya at ito pa, dahil may ayuda ang mga mambabatas natin. Sabi dito, ano daw ang features ng P3 fund? Alam mo ba na ang interest rate to be imposed on the loan, kung may tayong mga MSMEs nga, nahihiram sila dito sa P3 program, ang sabi rito, shall not exceed 2% per month. So, yun ang, kasi syempre, alam mo naman, dahil pinapahiram ito sa ating mga mamayan, meron din kailang kita naman din ang programa na ito ng DTI para naman marami pa silang mapahiram. So, ganun ang rational. Ang interest earning shall accrue to the P3 fund. So, doon lang ilalagak yon. Ano mang kinikita nitong pinapahiram na ito na pondo sa P3 fund, babalik din dito sa P3 fund para naman din lumaki din ang kanyang kapital para naman din maipahiram pa isa-iba. The total loanable amount from the P3 fund shall be set and regularly reviewed by the Micro, Small, and Medium Enterprise Development Council. So, siguro sa una, ito lang ang pwede mong hiramin, pero lalaon habang lumalaki din tong kapital na ito na nakalagak dito sa P3 fund ng DTI. Di ba? Pwede ka naman ngayong maka-extend pa at maganda ang track record mo sa pagbabayad. Siyempre, importante tingnan yun. Pwede ka pa pala raw mag-avail ng mas malaki-laking loan. So, ito ay something that we look forward to. Nawa nga po ay itong Senate Bill 2404, Pondo sa Pagbabago at Pag-Asenso Act ay maging kapaki-pakinabang sa ating mga mamamayan, ma-encourage ang ating mga kabataang maging entrepreneur at makadagdag tayo doon sa pagpapalago na makatulong sa pagpapalago ng ekonomiya at tayo po ay makatulong din na makapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. So, yan po ang Akala at Panukala segment. Magbe-break muna tayo. Pero sa pagbabalik natin ay tatalakayin na natin ang mga katanungang ipinadala sa atin dito sa ating programa. Kaya huwag po kayo maglilipat na isasyon. Babalik po kami kaagad para sa ating Payo de Asunto segment. Kaya kami po ay magbabalik sa ilang sandali lamang. Tabas ng Batas! Puno na ba ang inyong mga piso para sa Radyo Coin Banks? Maaari na po itong ibalik at kumuha na ng panibago sa mga sumusunod na bookstores, drop-off centers, branches. Praise Christian Bookstore, CLC Karuhatan at Malolos branches, PCBS branches, Mandaluyong, Masagana, Monumento, EDSA Cubao, Eton Centris, SM Fairview, SM Marilao, SM Dasmariñas, Los Baños, Santa Rosa,
Imus at sa Back to the Bible Bookstore tuwing Miyerkules hanggang Biyernes lamang. Para sa paraan kung papaano ipapadala ang inyong naipon na coin bank through bank deposit o GCash at iba pang katanungan, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon sa radyo. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Okay, so tayo po'y nagbabalik at narito na tayo sa ating blockbuster at final segment na Payo de Asunto, na kung saan susubukan po namin ni Attorney Chona sagutin ang inyo pong mga katanungan. Yan. So, eto na ang unang katanungan mula sa ating listener. Pakinggan natin to. Good day po sa inyo mga attorney. Ang existing SPA po na ini-issue sa akin ay gusto ko na pong ibalik sa sister ko na tunay na may-ari ng property. Ask ko lang po kung ano ang procedures para mailipat na sa sister ko po ang lahat ng authority. So ayan, attorney, no? Ito ay may kinalaman sa pagbibigay ng SPA, pero di ba ang SPA nga naman binibigay sa isang tinatawag nating agent, ano? Dahil meron kang nais na ipagawa sa kanya na hindi mo magawa in person, no? Kaya't meron kang itinatalaga na gagawa noong bagay na yun para sa'yo. But then, pag dumating na sa puntong hindi na kailangan, no? Maaaring kansilahin naman yung special power of attorney na yan dahil nasa poder noong principal na nagkakaloob nito, ang karapatan din naman na bawiin na ito. Yeah. Ang tandaan po natin, ang SPA ay isa pong kontrata yan. That is a special power of attorney is what you call a contract of agency. Yes. Yan, no? Hindi ho yung agency na employment agency. Hindi yan. Pero pag sinabi pong contract of agency, ito po'y agreement na ang isa hong tao ay ahente ng isa pong principal. Ano po? At ang special power of attorney ay pumapayag ang isang tao na maging ahente ng kanyang principal on a special and specific na mga trabaho. Magbenta ng lupa, pumirma sa mga dokumento, pangalagaan ang isang property na pagmamay-ari ng isa. Kaya kung ito po isang kontrata, ito po ay maaari pong i-rescind o i-cancela. Ano po? At meron hong 3 ways ng pagka-cancel po ng isang contract of agency. Ito po ay maaaring by agreement of the parties o kaya naman by subsequent act of the parties, at pwede rin po itong termination by operation of law. So sa inyong katanungan, since ito po ay agreement, pwede niyo po itong i-revoke. Sabihin niyo sa inyo pong kapatid na ayaw ko ng maging SPA mo dahil hindi ko na kayang gampanan, maliban na lamang attorney kung ang kanilang contract of agency ay merong consideration na kabilang, ibig sabihin ikaw ay binayaran para maging ahente niya. Kung wala naman, ibig sabihin pakiusapan lang, pwede niyo po na i-revoke ito. Sulatan niyo lamang po at mas maganda siguro attorney, ipanotaryo na rin niya. Revocation of the SPA, no? Yes. Granted doon sa isang tao. Ayan. So, meron tayong isa pang katanungan. Pakinggan natin ito. Good morning po. Nais ko po sana mag-ask if ganun po ba talaga sa PAW? Kasi po, naibigay na po namin lahat ng documents para sa civil case namin patungkol sa property ng lola namin na na-forgery. Donis po kaming mga apo niya. May 1 taon na po ito at hindi pa rin na-file hanggang ngayon. Sabi nila, maghihintay pa daw. Tama po ba yun? Hindi po ako makatulog ng maayos dahil sa kakahintay. So ito naman ay may kinalaman daw doon sa kaso na idinulog nila sa
Public Attorney's Office. Alam po ninyo, wala po kami sa posisyon na sabihin kung ganun ba talaga ang sistema, ganun ba talaga katagal kasi po wala kami roon. Ganun pa ma'am, ang maaari po ninyong gawin ay sulatan po itong Public Attorney's Office, yung pong inyong nakausap na abogadong tumanggap kung tinanggap yung kaso ninyo. Kasi ibang usapan po yun na baka humingi lang kayo ng advice, pero kung talagang dumulog kayo, tinanggap po yung inyong kaso, ibig sabihin kayo ay irerepresenta niya. Para po nagpa-follow up kayo, pero gawin niyo po in letter, para po formal, official, at kayo po ay matugunan din nila, sagutin po nila yung inyong sulat, para formal din na malaman ninyo ano ba ang status ng kaso na inyong idinulog. At wala namang masama na puntahan ninyo muli at inyong kausapin at talagang siguruhin na kayo po ay irerepresenta nga nila. At ito po ay nakadocument para po naman, di ba? Kahit paano meron tayong pinanghahawakan na talagang sila na nga ang magre-representa sa inyo sa korte sa pagkakataong isasampa na ito, at idudulog sa korte. Kasi may mga, bagamat ang ating Public Attorney's Office ay nagbibigay nga ng serbisyo sa ating mga kababayan, pero may mga bayarin pa rin po kasi yan sa court. So, kaya po, alamin niyo pong mabuti ang mga proseso at mga bayaring kailangan para po maisampa ninyo yung kasong yan. At tama po yung sinabi ni Attorney Chona dahil ang Public Attorney's Office ay ang principal law office po ng gobyerno na nagbibigay ng libreng assistance sa mga indigent na mga tao, yung walang kakayahan. Ibig sabihin na sila ay either minimum wage earners lang or mas mababa pa, kaya sila naman ay bagamat ito'y libre na ibinibigay ng gobyerno, sila pa rin ay may tungkulin bilang mga abogado na effectively i-represent po ang mga taong bayan. Minsan binibiro nila, pagkapaw kasi sa dami ng kaso niya, hindi ka maasikaso. Ay, hindi po ganon. Sila pa rin po ay meron ng obligasyon sa korte at sa taong bayan bilang mga lawyer. So, sabihin nyo lamang po, sabi nga ni attorney, sulatan nyo po para ito po ay recorded at makita rin po siguro ng kinaukulan. Yan. At bagamat yung kanilang serbisyo ay sabihin natin na libre, depende kung kayo ay nakakomply sa mga requirements nila, para sila ay makapagbigay sa inyo ng libreng serbisyo, may bayarin pa rin po sa court. Ayan, nililinaw lang natin. So, meron pang isang katanungan. Sabi naman dito, ano po ba ang pwede ikaso sa tita ko? So, kaso agad. Pero sabi niya, ayaw po kasing ibigay yung lupain ng aking magulang. Kasi daw, yung bahay ay sa kanila. So sa makatwid, yung lupa ay sa magulang niya, pero yung bahay daw ay doon sa tita niya. Na gusto niyang ihabla. Okay, so sabi dito, sila daw po kasi ang nag-renovate noon at wala daw karapatan yung nanay ko. Pero ang totoo po noon, kasi pinatira ng nanay ko yung mga in-laws niya. At ito nga po, yung mother, father at kasama yung sister ng papa ko. Kasi wala silang matirhan noon, galing sila sa probinsya. May bahay naman po noon, kaso bahay kubo lang. Ngayon po, ay sementado na, pinarenovate nila, pero without permission from my parents. So ang kaso ngayon, gustong ibenta na ni mama ko yung lupa niya for business purposes. Ang problema, ayaw nilang ibigay kasi nga raw, bahay nila yun nandoon sa lupa namin. Ayan, so kasi nga lupa. Napakaganda niyan. At napakadalas niyan na attorney na pinag-uusapan yung pinatira, yung kamag-anak at yung kamag-anak ang nagtayo ng bahay doon sa lupa naman nung nagpatira. Pero laon-laon, syempre, ginastosan na yung bahay. Ninintain na yung bahay, pinatayuan. Lupa lang naman sa inyo. Paano naman yung ipinasok namin na pera dyan sa bahay? Kayo pero, naman ang nagpatira sa amin. Yes, pero attorney basta ina-assume natin kasi hindi niya nabanggit dito. Sabi lang niya, yung lupa ay sa mama niya, no? Sa mama pero niya. Basta ina-assume natin dito na ang titulo, no, ay nakapangalan sa mother niya. Kasi walang binanggit, ano. So kung ganoon at talagang sa nanay niya talaga yung lupa,
at pinatira Oo. niya ng malaya at yun nga kasi syempre kapag mga in-laws mo magulang mo na rin yan, di ba? Okay, so ito po yung papasok, ito yung tinatawag na konsepto na builders in good faith. Ayon po sa Article 448 ng New Civil Code of the Philippines. No, ang sabi ho dito, no, sa Article 448, the owner of the land on which anything has been built or sown or planted in good faith, no, shall have the right, dalawa daw, no, yung may-ari ng lupa na kung saan tinayuan ang kanyang lupa ng building o tinaniman ng in good faith, ibig sabihin may pahintulot niya. Oo. Okay? May pahintulot niya o yung may-ari ng lupa. Oo, hindi pwede sabihin ng may-ari ng lupa na hindi ko kayo pinayagan. Ibig sabihin pinayagan mo, ano? Ay meron ka pa rin karapatan. Number 1, to appropriate as his own the works, sowing or planting after payment of indemnity. So ibig sabihin, pwedeng bilhin nung may-ari ng lupa yung building. Kung yan po ay gusto niyang bilhin, o kaya naman, o kaya as an alternative, to oblige the one who built or planted to pay the price of the land and to the one who sold the proper rent. Ibig sabihin, o kaya naman, pwede mo sabihin, o sige, hindi ko na lang bibilhin yan, bilhin mo na lang yung lupa sa akin. Oo. Yan. So yan ang basic, no? Yan ang mga, Oo, yan ang dalawa. Yan. So yung may-ari ng lupa, dahil nga dun sa prinsipyo na nabanggit ni attorney nga dati na the accessory follows the principal. The principal. Ibig sabihin, ang principal normally yan is yung lupa. Yes. Kasi yung lupa ang principal. So ano man ang nakatanim, ano man ang nakatayo sa lupa, yan ay kinukonsider ng batas na pagmamay-ari din ng may-ari ng lupa. Ayan. Pero kung malinaw naman na ang usapan ay ikaw magtatayo ng building at ang lupa sa akin, ay dito papasok yung builder in good faith. Pero meron tayong kailangang tandaan. Pero kung ang builder or planter ay hindi mo pwedeng obligahin na bilhin ang lupa, kung ang value ng lupa is more than that of the building na tinayo. You know? Hindi mo naman pwedeng malamang. Oo, pilitin kasi sa halimbawa yung lupa mas malaking halaga yun Oo, 10 milyon ang halaga ng lupa at yung tinayo ho na bahay ay 1 million lamang. Ay hindi naman ho pwedeng obligahin ang may-ari ng bahay kasi napakalaki ho ng lupa laban ho doon sa bahay na itinayo. Pero pag ganun po ang situation, pwede hong singilin na lamang ng reasonable rent yung may-ari ng bahay. If the owner of the land does not choose to appropriate the buildings or trees after proper indemnities. Pero kinakailangan pag-usapan at pag-agrihan. Okay? So, ibig sabihin, kung ang lupa po ay mas mahal, no? Di hamak na mas mahal kaysa dun sa bahay na itinayo, ay hindi ho natin pwedeng obligahin na bilhin mo na lamang yung lupa ko. Okay? Pero pwede mong hingin, magbayad ka na lang ng renta. Ayan, yun pala yun, ano? Pero kung yung may-ari ng lupa gustong bilhin yung bahay, pwede din ho. At ang mayroon hong choice, power to choose, ay ang may-ari ng lupa. Ayan, so kung meron po kayo, kung meron po kayong follow-up question, pwede nyo ipadala pa po sa atin at amin po iyang bibigyan pa rin ng daan. Kung hindi nyo napakinggan ng buo ang ating naging kasagutan sa mga katanungan, pwede nyo pang balikan, ano? Dito po sa ating Facebook page, 702 DZAS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas FEBC. At kung hindi pa po namin nasagot ang inyo pong mga katanungan na naibigay niyo na po, abangan niyo na lamang po ito sa mga susunod na Sabado. Sa mga may legal concerns naman po, mag-message lang po kayo sa aming Facebook page. Pwede ho kayong mag-send ng audio at video na rin para makita naman ho namin kayo ni Atty. Chona sa para po sa inyong mga katanungan. Tayo ngayon po ay dadako na sa ating pong prayer time.
Ama, makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo at nagpapasalamat. Lord, we come to you, Lord God, to ask mercy and help in your throne of grace, Lord, in times of needs. Lord, sa lahat, O Diyos, ng nangangailangan ng kalakasan, kagalingan, Panginoon, katalinuhan, grasya, Panginoon, sa kanilang kinaharap, Panginoon, ng mga legal complications, Father. Lord, we come to you, Lord, that you would meet them, Lord God, in the point of their need. Ikaw, Panginoon, ang siyang dumamay sa kanila, Lord, hawakan sila, Panginoon, at patuloy na ipakita ang iyo pong sarili, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, sa amin na nakikinig ngayon sa programang ito. Panginoon, dinadalangin namin ang darating pong eleksyon sa Lunes, Lord. Panginoon, ang iyo pong kaluwalhatian ang siyang maitaas, Panginoon, sa aming bayan at sa bawat isa, Panginoon, na boboto. Gawin po namin, Panginoon, ito, Lord, bilang serbisyo una sa iyo at pagsunod, Panginoon, sa iyong panawagan sa amin bilang maging pagpapala, Panginoon, sa aming bayan at sa amin pong mundo at sa amin pong generation. Sa iyo po namin ibinabalik ang kapurihan at pasasalamat sa oras na ito, sa amin pong himpilan na ito, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online via Facebook at YouTube. Sa Channel 185 naman po sa Signal TV, sa pakikipagtulungan po ng GCTV, kami pa rin po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzalez, nag-aanyaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan. Kaya't lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.